Bakit paulit-ulit yung ating mga anxiety symptoms? Bakit natatakot tayo matulog sa gabi? Bakit natatakot tayo kapag dumating na yung alas 2 or alas 3 o alas 10 or alas 5? Bakit? Okay? So, itong video na ito, tuturuan ko kayo kung paano ma-break ang cycle. Tatlo ang tools na ituturo ko sa inyo. Pero, magiging effective lang ito kapag malalim na o naiintindihan nyo na ang mechanism ng anxiety or even depression sa katawan. Dapat malalim na. So, pwede nyo panoorin yung mga YouTube videos ko, umpisahan nyo mula umpisa. Or, pwede nyo akong kausapin, mag-usap tayo, mag-schedule tayo ng talk time. Kung may bayad ba, meron. Pero dahil tulong ito, kayo ang magsasabi sa akin kung magkano yung kaya ninyo. Kapag fair sa aking experience, no? Sa aking expertise, sa aking skills, sa aking oras, sa aking Cognitive Behavioral Therapy Certificate or CBT. Opo, ang CBT ay ang gold standard, no, sa buong mundo ngayon na first line of defense, especially sa anxiety and other mental condition. Okay? So, mahal po talaga yan. No? Around 6,000 yan, isang usapan lang. But dahil tulong ito, tulungan ko kayo. Kayo magsasabi sa akin kung magkano ang kaya nyo. Kapag fair, schedule na natin yan. Pero po, pila po tayo, kaya medyo tiis lang ng konti. Pero mas maganda naman kung naka-reserve na kayo, at least may schedule na kayo. Ganun talaga, marami pong tao na nangangailangan ng tulong. Hindi lang po kayo. So kung willing kayo matulungan at matapos na yung may pagiging miserable ninyo sa inyong anxiety, may solution po. Cognitive Behavioral Therapy. Kung hindi man sa akin, pwede kayong maghanap ng isang magaling na therapist. No? Hindi rin lahat kasi magagaling. No? Totoo naman yun. Parang may magaling na abogado, may hindi, may magaling na doktor, may hindi. Pero at least andun yung basic. No? Kung hindi man sa akin, pwede kayong maghanap sa iba. Okay? Pero yun na nga, mahal kasi yun, kaya binibigyan ko na kayo ng chance para matulungan ko kayo. So pwede kayong mag-message sa akin dyan sa taas, nakasulat na po, no? Huwag na magtanong kung paano, andyan, imi-message nyo lang ako. Dalawa yan. Kung ayaw nyo gumastos at gusto nyo, kung kaya nyo pa magtiis ng 10 years, 20 years, pwede mo kayo manood ng YouTube ko. Pero kung may pera naman kayo at kaya nyo at okay sa akin, o di tapos ang problema. Diba? So, ganun lang po kasimple. Babalik tayo. So, again, magiging effective lang ito kapag klaro na sa inyo, malinaw ang anxiety mechanism ng katawan sa atin. So, tatlo po ang ituturo ko, again, para ma-break yung cycle sa araw-araw. Okay. Ang katawan natin, natututo dahil sa repetition. Kung araw-araw mong nire-repeat, paulit-ulit, na ninenervyos ka at natatakot ka, then araw-araw na po mangyayari yon. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung gusto mong maayos yon, kailangan mo siyang ng bagong kaalaman. At uulit-ulitin mo yung bagong kaalaman na yon para mamatay yung old learning. Ganun lang po ang very effective way para ma-override or ma-overcome yung existing pattern ninyo. Okay? Kaya ang CBT ay ang wino-workout namin yung maling pag-iisip ninyo, marami yan. Kadalasan nasa maling pag-iisip kaya kayo ninenervyos. At babaguhin din natin yung behavior ninyo. Kung kayo ay natatakot, papalitan natin na hindi ako matatakot. Pero alam mo, ganun lang kadali, ano? Hindi po ganun kadali. Kaya, pero may pag-asa tayo. Ito na nga yung tatlong yon. Okay, base na rin ito dun sa isang naka-talk time ko at medyo guminhawa siya, kinamusta ko siya. Sir, mukhang effective, sabi niya. Oh, very good. Tapos ilang ano na to ha, buwan, baka nga taon na eh. No? Pero nung nag-usap kami nung last, sinabi ko na sa kanya yung tatlo. So ano-ano yon? Again, para ma-break yung pattern o yung cycle ninyo sa inyong anxiety. So inintroduce ko sa kanya yung Pinoy, no? Kasi ginagawa ko, tinatranslate ko sa mga pang Pinoy, no? Lalo na kasi ang mga study kasi natin nasa abroad. Pero yung iba nga natatawa ko kasi yung mga na-share ko na, tapos nakakapanood ako ng mga magagaling na psychiatrist, neuroscientist, na yun din yung idea. Kasi, nasa tamang path pala ako. So unang tool na pwede ninyong gamitin,
Dalagyan natin ng version din sa mga US, no, or sa international. Ito tatandaan ninyo. Gusto kong gamitin nyo yung word na che. Ang cute nga nung kausap ko, sabi niya, che. Sige. Ano bang ibig sabihin ng che? Ang version niyan sa foreign, no, sa mga study ng US or Europe, ganyan, sa kanila stop. Ganun lang kasimple. Tayo, mas malakas. Che. Che. Ano ba ang ibig sabihin ng che kasi sa atin? Di ba ang che yung parang, wala kang halaga sa akin, che. I don't care, che. Di ba ganon? Wala akong pakialam, wala kang halaga sa akin, che. Hindi ka importante. Yan. Pero kung gusto mo medyo social ka at gusto mo medyo pang foreign yung dating mo, yung study sa US o Europe, then pwede mo gamitin stop. Pero mas malakas ang che. Mas gusto ko yung che, che, che. Ganon, okay? Saan mo gagamitin yon? Dahil alam mo na yung anxiety symptoms, yung hirap, yung pakiramdam na hirap sa paghinga, paninigas ng muscle, lalo na yung mga overthinking, yung sinasabi, hala, mamatay ka na, ma-stroke ka na, hala, baliw ka na, hala, may masama, may malala kang sakit, hala. So, ang gagawin mo lang doon, sasabihin mo sa kanya, che, 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 che. Hala, magpapanik ka dyan, hala, magwawala ka dyan, che, che, che. Yan ka na naman, che, che. Ganon ang ipapalit natin. Bakit? Kasi naintindihan mo na you are not in danger. So sabi niya, ha? Lalo na yung mga first time nakapanood nitong video na to, hindi mo to maintindihan. Kaya sinasabi ko, kailangan maalam ka na about the mechanism of the body na iintindihan mo na ito ay hindi dangerous sa katawan. Ito ay reaction lang ng katawan dahil sa fight, flight, freeze. Kaso pinapaliwanag ko na naman. Pero again, para short lang yung video. The idea is, dapat klaro na sa isip mo na, wala pala ako sa danger. Yung anxiety ko, sinasabihan na naman ako naman kung ano-ano na wala namang ebidensya. Sasabihin ng doktor, normal ka naman. Pero yung utak mo pinagsasabihin, hindi, may malala ka, masakit, hindi nakita ng doktor na may sakit ka. So, ang number one is, che! Tapos, gawin mo na kung ano yung ginagawa mo. Halimbawa, nagluluto ka, biglang, hindi nakita ng doktor na may sakit ka talaga eh. Che! Ganon, o luto, lagi ko na dito yung kalabasa, yung gata, yung tapos yan na naman, hindi mamaya tinan mo, tutumba ka dyan, hala. Sasabihin mo naman sa kanya, che! O, ilalagay ko na yung gata, yung sitaw, ginataang kalabasa niluto. Okay, so yun ang number one, che. Pangalawa, kailangan tayong may worry time. Hindi pwede nating hahayaan yung utak natin at yung katawan natin buong araw nag-worry, nag-aalala. Ang kailangan natin, may worry time tayo. Pero magiging effective lang ito pag may commitment ka, kapag gagawin mo siya sa araw-araw. Kasi nga buong araw, nininervyos ka, ini-entertain mo. Didisiplinahin natin yung utak, may kapangyarihan tayong gawin yon. Ganito po ang gagawin. So ano worry natin? Naku, patataasin na naman yung gamot mo, hindi ka makakatulog mamayang gabi. Sige, ganito. Ang worry time ko, magsischedule ka. Ang worry time ko, yung wala na akong gagawin, naghatid na yung mga bata sa eskwela, yung wala na talaga akong gagawin. 10:00 ng umaga. 10:00 ng umaga, maglalaan ako ng 15 minutes para sa worry time ko. Uupo ako, may tsaa ako, o bahala kung anong gusto mo. Sige, worry time tayo. Ano yung mga worry time? Number 1, tataas daw yung dosage ng gamot ko, sabi ng utak ko, hindi sinabi ng doktor. Pangalawa, hindi daw ako makatulog mamayang gabi. Okay, bakit ba hindi ako makatulog mamayang gabi? Dahil sa takot ko. Kakausapin ko nga si Coach J para mawala yung takot ko. Pangatlo, habang buhay na ako magkakaganito. So, isusulat mo lahat yon. Tapos, mag-iisip ka, habang buhay na ako, ang dami ko nakitang tao na ayos na. Si Coach J nga mismo, merong anxiety disorder. Bakit nawala na yung disorder niya? So, utak ko lang nagsasabi na habang buhay na ako. Okay? So, kailangan, isinusulat mo yung iyong worries. Importante yun, hindi pwedeng pag-isipan lang. Okay? Kasi lumiliwanag, nakikita mo na yung kalaban mo kapag sinusulat mo. That's second. Kailangan doon ka lang mag-worry. Kapag nag-worry ka, alas 4, hindi ko worry time na yun, alas 4 pa lang. Bukas pa ako mag-worry ng alas 10. O itabi muna kita. Hindi muna. Alis. Che, ganun ka, che. Yun ang gagawin mo.
Alas 7 ng gabi, nag-worry ka. Hindi nga worry time ko ngayon eh. Ang worry time ko alas 10 pa. Tabi ko na, o sige, sulat mo na kita para hindi kita makalimutan. O, sulat. Ano ba worry mo? O, ito, sulat. O, bukas kita na alas 10 babalikan ha. O, sige. Yun ang worry time. Para madisiplina na hindi pwedeng buong araw, oras-oras, minuminuto nag-worry. Pangatlo, brain dump. Actually, nasulat ko na yung brain dump. Yung brain dump, lalo na sa gabi, yung hindi nakakatulog, isulat lahat ng mga kung ano-anong gumugulo sa utak mo at nagpapa-anxious sa'yo. Gaya nung sinabi ko kanina, hala, habang buhay ka na may ganyan, ganyan. Kung doon pumasok, no, lalo na sa gabi kasi kailangan mo matulog, brain dump. Importante yon kasi nabibigyan mo ng assurance yung brain mo na i-address mo siya at itatackle mo bukas ng alas 10 ng umaga. So dahil naisulat mo na siya, mawawala na yung pag-aalala mo na kailangan umikot, tumakbo-takbo siya sa utak mo na ala, habang buhay kang ganyan, ala, magagamot yun. So mawawala yun kasi isusulat mo na. Pero magiging effective lang yon kapag alas 10 ng umaga naayos mo. Okay? Madali at mahirap at the same time. Pero para madalian ka, pwede talaga kitang i-guide, pwede tayong mag-usap kasi importanteng ma-address natin yung mga maling pag-iisip mo eh. Kasi kung ikaw lang din naman sa alas 10 at hindi mo alam yung sagot, dun ka mahihirapan. Kaya importante din yung professional help. Dun kita matutulungan. At kailangan po diagnose ng doktor. So dapat diagnose ng doktor at na-rule out na wala talaga kayong physical na sakit. Pwede ko kayong matulungan dyan. Okay? Spread the video, tulungan natin yung mga kasama natin sa mga mahal natin sa buhay, friends, loved ones. Bye!